Pakilala ko si Master Edwin Mamalinta ng 39th Infantry Battalion dito sa Makilala. I'm very proud na siya ang una kong ma-interview na sundalo na Magindanaon. Tubong Carmen siya. And part siya nung MNLF integration program na successful dito sa Philippine Army. Ikukwento niya yung background niya para mas maintindihan natin din yung pinapanggalingan. Pero ang mas inspiring sa akin na kwento niya ay isa siya ngayon na modelo dito sa 39th IB. And meron siyang war story, siyempre. Mga senior na katulad niya, marami niyang ikwento. Okay, Master. Yes, sir. Bira. Magandang umaga. Bago magsisimula is magpaano muna ako, magpapakilala ako. Ako pala si Staff Sergeant Edwin L. Mamalinta. Bali, ako po isang Muslim brother na tribong Magindanaon. Bali, pahatiawan ko muna yung pinanggalingan ko. Bali, nung sibilan po ako is may programa yung gobyerno sa para sa mga iminilip dati na yung sa integration program ng ng pinagkasunduan ng gobyerno at saka ng iminilip. Kaya nung nag-aaral ako, tapos nung pag-graduate ko ng high school, tamang-tama naman na may quota para sa mga integrate. Kaya sumali ako doon, nag-volunteer ako doon sa lolo ko, sabi ko kung pwede, magsali ako. Kasi gustong-gusto ko rin talaga yung gustong-gusto ko yung yung maging sundalo sana. Eh sabi ko kung papalarin ako, mas maganda kasi sabi ko magkakaroon ako ng magandang trabaho saka may sahod, yun sabi ko. Tapos yun nga, kalaunan is nag-apply ako sa mabuti naman yung resulta kasi napasama ako nasama ko doon sa quota na nag-pick out sa Bali nung 2007 nag-process kami, tapos nung 2008 na kami nakapag-trading. So sisimulan ko lang sa kung yung nagiging unang karanasan ko sa dito bilang isang sundalo sa mga napagdaanan ko sa mga encounter namin na bali galing ako dati nung 2014 nagkaroon kami ng encounter dito sa Sitio Managa sa sakop ng Bansalan, Davao del Sur. Bali ako noon, ang position ko noon is guide ako noon. Tapos nasa Charlie Company ako. Tapos nung pumasok kami sa area na yon, bali dalawang section kami pero section minus, yung Charlie at saka yung scout dati, scout ng 39 IB. Pero ako hindi pa ako scout dati noon. Charlie ako noon. Bali nung galing kami ng area ng Santa Cruz noon. Kasi doon kami tumambay kasi kagagaling din namin sa sa operation. Kaso lang di lang kami nabangga, tapos doon kami bumaba. Doon kami nagpahinga ng 2 araw. Tapos may dumating na sa amin na ililipat kami at saka ma-off kami sa scout ng 39. Tapos sabay kami maglakad. Nung ginagabihan, nung matapos ibigay sa amin yung ring order, lumakad kami, kinuha kami galing sa Tacros, dinala kami sa area ng Makilala. Tapos dito na kami nag-LD. Tapos nakasabay namin yung scout scout. Tapos yun nga, pagdating namin doon sa area, nasa malapit na kami sa kampo na target namin, kinabukasan nag-ano kami doon, nag-rehearsal pa kami doon sa bundok na yun. Kasi habang pinag-aaralan ng mga officer namin yung platoon leader namin yung target kung saan dadaan kasi masyadong masukal at saka high ground yung kalaban.
Tapos, pagkatapos namin mag-rehearsal, tapos mga bandang alas 9, umakyat na kami doon. Tapos hanggang inabutan kami ng tanghali, mga bandang alas 10:30 ata ng umaga. Tapos nagkaroon ng leaders recon yung ano namin, yung platoon. Sumama yung nag-recon yung PL namin, tsaka yung tropa na sumama sa PL namin. Kaya nung pagbalik, doon na kami nagkasana doon na kami nagplano kung saan namin dadaanin, kasi sa totoo lang mahirap yung posisyon ng kalaban namin doon. Mataas, tapos masyadong masukal. Tapos hindi mo alam kung ano yung madadaanan mo doon sa habang paakyat. Kasi positive talaga yung doon, yung target na aakyatin namin. Tapos nung napagkasunduan na namin, nag-iwan lang kami ng 3 tao na magbabantay sa mga gamit namin, sa tropa namin, iniwan. Tapos yung natira is kami na yung lumakan nun. Kami na yung gumapang dun sa target namin. Yun, habang umaakyat kami, dahan-dahan lang kasi sa totoo lang, hindi mo yung naririnig mo yung kalaban. Tapos naghahalo yung excited at saka yung kaba. So nung andun na kami sa may paanan ng hill na pinagpistuhan ng kalaban, bali naghati kami sa may bandang kanan, kami nasa satellite company, at saka yung sa bandang kaliwa is yung sa scout. Yun, sabay-sabay kaming umaakyat dahan-dahan. Pero guide ako nung bali yung leading ko nun, yung si PFC Kiman, yung matagal kong kasama yun sa operating troops. Tapos habang umaakyat kami, napapansin namin ang daming yung tawag nila dito kasi suyak. Yan yung kawayan na nililinis, tapos ginagawang yung parang matulis yung dulo. Tapos ang haba is nasa mga 1 metro siguro. Bali yan yung nilalagay nila sa dadaanan mo. Tapos hindi mo basta-basta makikita yun kasi tinatabunan ng dahon yun. Pag hindi mo napansin, tapos biglang nagkaputukan, tapos mamaya pag hindi mo napansin, tapos bigla kang pupunta doon, talagang wounded ka talaga. Hindi ka ma-wounded sa bala, pero sa kawayan na matulis masyado, sigurado wounded ka talaga. Minsan, siyempre pag nakabandolir ka, kadalasan ma-wounded ka sa ulo, sa liig, sa paa. O minsan pag hindi mo namalayan, pag maupuan mo, talagang wounded ka talaga doon. Hindi, sa pa yun, sa suyak lang yun. Tapos habang inaakyat namin siguro, panay bunot kami ng suyak. Tapos nung malapit na ata kami, nasa mga 15 meters na lang ata, habang gumagapang ako, may nakita akong yung landmine. Tapos sinawakan ko yung guide ko. Pag hawak, sabi ko, hold mo na. Pero bulong lang. Kasi malapit na talaga. Pag hawak ko sa kanya, tapos huminto, sabi ko, hold mo na, sabi ko. Tapos tinuro ko sa kanya, sabi ko, wag kang bayan, sabi ko, landmine, may landmine. Pag hila ko sa kanya, pag sabi ko, atas konti, pumutok yung landmine. Pagputok nung landmine, doon sabay-sabay na kasi series yung landmine doon. Kung hindi ako nagkakamali ata, parang 6 ata na landmine yung pumutok doon. Tapos yung PL namin sa scout is wounded na. At saka yung isang kasama namin, bali sa tropa ng scout, ang na-wounded doon is siyam. Kasi 11 kami na na-wounded doon. 11. Sa isang sa putok lang landmine yun, sabay bulyong fire ng kalaban. Kaya sa 11 na yun, makita mo yung kalaban, makita mo yung tropa, parang hindi mo malaman kung ano yung nasa pakiramdam mo na makita mo yung kasama mo na parang humihingi ng tulong.
Kasi makikita mo yung kalaban, wounded talaga. Tapos yung iba, sabi nung PL ng sabi nung PL ng scout, sabi niya, yung mga wounded dalhin na yan sa baba, iatras na yan kasi baka baka marinig ng kalaban is mas lalong yung kalaban, lalakas sila. Tapos yun na, dahan-dahan na rin pinababa. Tapos yung PL ko naman sa Charlie, nagganlong doon sa may puno, tapos ginamot yung niya, tinignan namin yung tama niya, mga siguro yung, anong tawag yun? Yung bakal na dinimim ata, na matulis, na parang 2 purgada ata yung bumaon dito niya. Dito talaga bumaon. Makita mo talaga yung baon ng yung bakal. Tapos noon na nagpahinga yung namin. Pero hindi rin bumaba yung PL namin sa scout, lang sa likod, nagmamasil lang din, nag-aalala lang din sa tropa. Tapos nung paakyat na kami, habang paakyat na kami, medyo nauna yung scout. Yung ibang scout, nakikita ko sa tropa namin, is sinilay na pababa kasi wounded talaga. Sa putok pa lang nun, yung halos isang squad ata, kasi siyam sila na wounded nun. Tapos habang tumatagal, nagsimula yung putukan talaga. Nagsimula yung putukan, mag-alas, kung hindi ako nagkakamali, 11:40 ata, mga ganong oras ata. Kasi hindi na kami nananghalian dun sa baba kasi sa akala namin, yung aakyatin namin, konti lang, at saka akala namin, hindi lalaban ng ganon katagal. Pero nagkamali kami kasi yung pinto namin sila 11:40 ata, tapos natapos ata mag-alas 2 ng hapon, natapos yung namin, bago namin na-clear yung area, bago na yung putukan. Tapos habang nagpuputukan, binababa naman yung wounded namin, tapos maneuver naman yung scout sa bandang kanan, sa kaliwa, tapos yung Charlie naman tuloy yung paakyat din. Kasi sobrang grabe yung volume fire ng kalaban. Parang hindi mo alam kung saan ang gagaling yung putok ng kalaban. Kaliwa kada, tapos 2 pa yung 60 nila. Tapos ang ganda-ganda pa ng posisyon nila kasi may nakaharang na malaking puno. Tapos lahat ng posisyon nila is nasa malaking puno sila. Tapos kami habang upaakyat kami, yung nakukubir namin, may paisa-isa namang malaking puno. Pero kadalasan akala mo kasi yung kinukubiran mo is malaking puno, hindi mo alam pala, pag hinawakan mo pala, lumot lang yung lumalaki kasi dahil sa lumot. Tapos yun, habang tumatagal yung putukan, ang nangyari sa amin, sabi ng naririnig ko yung PL ng sa scout, pabalik-balik, sabi niya na yung hold the line lang, tapos wag lang magpanik. Tapos pakiramdam kung saan yung kalaban, putukan lang. Tapos yung sa kabila naman, doon naman yung PL namin sa kabila sa scout. Wounded na rin siya, pero andun pa rin sa likod, umaalalay din. Bali yung pumal lang sa kanya yung platoon sergeant namin. So bali habang tumatagal, dahan-dahan din kaming umakyat. Pero yung putukan talaga, parang hindi mo malaman kung saan ang gagaling sa dami ng putok. Kasi pag-akyat, tapos patag na yan sa taas. Akala namin yung hill na yun is maliit lang. Yun pala, pag-akyat namin doon, sobrang lapad pala, tapos ang dami pala nila. Hindi namin expect na gano'n karami yung mabubunggo namin doon. Kasi ang expect namin is konti lang, tapos kasi sa mga previous kasi na mga encounter namin, kahit marami sila, pero hindi ganoon karami. At saka pag lumalaban sila, hindi ganito kabigat yung yung pwersa nila. Kaya pati kami, parang rin kami, medyo nasyak kami, sabi namin, dadami pala nila. Tapos lumaban talaga. May mga previous akong nadaanan na encounter, pero hindi ganoon parang hindi ganoon sila katapang na yung nangyari dito na putukan namin. Kasi itong putukan na to, lumaban talaga. Hindi mo talaga maisip na ganito pala yung intel, kasi akala namin yung intel pag lumalaban lang, matagal yung 10 minutes, 15 minutes, tatakbo na yan. Pero yung nabangga namin talaga, hindi ko maisip na ganun pala karami at saka ganun kabigat yung putok nila. So yun,
habang tumatagal, huldalin lang kami, tapos dahan-dahan kami umaakyat. Tapos napapansin, habang tumatagal, napapansin namin na medyo may parang naririnig namin na may maingay sila at nagsisigawan. Tapos yun, habang papalapit na rin, lumalapit na rin kami. Nakita ko yung isang NP doon sa harap ko. Tapos ang dala niya is tubo rin. Ako dati noon, ang dala ko rin noon, tubo rin, may dala akong tubo doon, yung R4 na nakatas na M23. Tapos nakita ko, tapos sabi niya, kinantsawan kami. Tapos sabi niya sa amin, "Uy, mga sundalo, bakit kayo dito? Mga sundalo, mababaho na yung sundalo." Sabi niya, army baho." Tapos nakantsawan. Tapos sabi pa sa amin, "Army, pisot pa," ganun pa rin. Pero tumatawa lang kami. Tapos nung nakita ko, medyo nakalapit ako. Tapos sinabihan ko naman yung sabi ko, "Oh, ito." Nung pintukan ko ng tubo, sinabihan ko na, "Ito, Merry Christmas." Sabi ko, "Ito, Merry Christmas." Tapos nagtago, hindi nakaputok. Maya-maya, bumawi naman. Sabi na sa akin, "Oh, ito, happy birthday." Sabi na sa akin. Tapos binato rin ako ng tubo. Kaya nung pumutok yung tubo, sa likod ko, lumagpas. Pero wala man rin natamaan. Tapos yung nagkakantsawan kami, marami na kaming kantsawan noon. Hanggang sa sabi ng PA ng scout, sabi niya, Sergeant, badihan mo ako kasi abantihan natin to sa abantihan natin dito sa taas konti." Nung binadihan ko yung PA ng scout, umakyat kami, binadihan ko. Ngayon, nung nasa malapit na kami, nung nag-command siya, sabi niya, assault. Tangi na pala, hindi namin namalayan dito sa gilid namin. Andyan pa pala yung 16, hindi pala umalis. Pinutukan kami. Ngayon yung PL ng scout, nakatalon sa likod ko. Tapos ako na iuno sa taas, sabi niya. Tapos sabi ko, "Sir, walang masama dito." Sabi niya, "Diyan ka lang. Tambay ka lang." Yun nga, tambay lang ako doon. Tapos naghanap ako ng cover na medyo komportable ako. Pero hindi rin ako mahagip hindi ako mahagip ng 60 kasi medyo may napaglagon ako maganda. Tapos yung nag-maneuver naman yung scout, kaya medyo yung volume fire ng kalaban sa akin, yung 60, doon naman nabaling sa kabila. Ngayon, nung kasagsagan ng putukan pa, may binato na maitim na nag-uusok. Sabi ko, "Ingat kayo, may binato na Iwan ko, granada ba yun? Basta parang nasa maitim siya tapos may apoy. Tapos binato sa amin, sabi ko, "Ingat kayo, may granada ata." Maya-maya pumutok. Grabe, kalakas ng putok tapos maitim masyado. Sabi ko, "Ingat lang kayo, baka kasi may granada na." Ngayon, tapos nung naman, sabi nung NPA sa akin, kasi magkaharap lang kami, siguro nasa mga 15 meters lang siguro yung pagitan namin siguro. Tapos nung tumayo kasi sinisilip ko. Tapos pinutukan niya ako. Tapos nag-cover ako ulit. Tapos sabi niya sa akin, "Oh, ito, Happy New Year." Sabi niya sa akin, pinutukan niya ako. Ngayon, nung pagkatapos niyang putukan ako, nung pagtayo ko, pinutukan niya ako. Tapos nung pag putok na sa akin, nung bumawi ako, pagtayo ko, hindi ko pala namalayan yung sa gilid ko pala, ako palang inaabangan. Pagputok na sa akin, pagkatapos ko, nung narinig ko yung may pumutok sa bandang kanan ko, yun pala, pagputok niya, doon ako, tinamaan ako dito bumaon dito sa laking pasalamat ko lang sa kay Allah kasi siguro wala naman akong dalang-dalang kung anong yung mga gimat, di naman ako nagdadala. Pero talagang pray lang talaga kay Allah talaga yung hinihingi ko. Tapos sa awa naman niya, yung bala hindi naman tumagos, dumikit dito yung ng bala dito sa badang kilay ko. Tapos Bala talaga? bala sir. Tapos nahulog ako doon sa sir, sa
sa harap ng PL ng scout, yung kay, kay Sir Ansa yun. Laglag ako dun sa harap niya. Sabi niya sa akin, ano nangyari sa'yo? Tapos hawak-hawak ko pa yung ano ko, yung mata ko. Pero wala, yung ang naririnig ko, parang, di ko alam kung, parang, parang ganun yung maririnig ko sa tenga ko. Tapos ang init ng ulo ko, hindi ko, tapos, parang parang wala akong makita. Parang, hindi ko alam kung hilo ba ako, basta yun. Hindi ko tapos ang init ng katawan ko. Tapos sa isip ko, sabi ko, baka mamatay na ako kasi, pero hindi ko ba inawakan yung yung sugat ko. Sabi ko, baka mamatay na ako dito kasi tinamaan ako. Sa ulo pa talaga. Yun ang sa isip ko. Tapos nung kinapa ko, ay laking pasalamat kasi bumuko lang. Tapos naramdaman ko yung bala dito, bumuon yung bala dito. Tapos pero pag pag tinatanggal ko yung kamay ko, grabe yung dugo. Akala mo yung parang yung, alam mo yung tubig na nasa silupin, tapos pag binutasan mo, ganyan yung ng dugo. Tapos sabi nung PL ng scout, kaya si Ron. Dali, master ha. Talagang ginano mo? Oo, sir. Yung islag mismo? Hindi natanggal, sir. Hindi natanggal yung bala, bumuon pa rin, sir. Pero yung sugat niya, sir, grabe yung dugo, sir. Tapos may sulman ako doon. Sulman ako doon. Yun yung binangbalot ko sa ko, sa ulo ko. May dala akong iPack na nun. iPack, tapos kinuha ko yung bandage, tapos nilagay ko dito. Tapos tinabunan ko ng sul ko. Medyo humupa yung dugo niya. Tapos sabi ng PL ng scout, sabi niya, baba ka na doon, sabi niya. Tapos sabi ko, sir, tapos sabi ko, kung bababa ako, tapos kaya ko pa naman. Tapos nakikita ko yung trupa kasi nahalwa ko sa squad ng scout, sa section ng scout, sir. Nung nahalwa ko, tapos nakita ko yung trupa doon, talagang kunti na lang talaga kasi isang section minus lang yun. Tapos sa siyam na wounded nila, yung kunti na lang sila. Tapos sabi ko, kung bababa pa ako, wala na, pag hindi pa atas yung kalaban na to, wala nang matitirang tao. Kaya sabi ko sa kanya, sir, kaya ko ba, sir? Bigyan mo na ako ng bala kasi nung time na yun, naubusan talaga ako ng bala, sir. Ang natira sa akin, yung isang mag ko, ewan ko kung kalahati na lang ating natira nun. Naubusan ako doon kasi andun ako sa front kasi. Medyo malapit na lang din. Kaya sabi ko, sir, bigyan mo na ako ng bala, sir. Kaya ko ba? Kaya yun. Nung binigyan ako sabi niya, ito, binigyan ako ng 2 magasin. Tapos yung sa kasama ko, si Sergeant Bonaparte rin. Sabi ko, buddy, bigyan mo ako ng bala, wala rin akong bala. Tapos binigyan ako ng isang magasin, tapos isang bala ng tubo. Yun, pagbigay niya sa akin, bumalik ako doon ulit sa pwesto ko. Saktong-sakto, siyempre, nagtitipid na rin sa bala, papitik-pitik na lang din. Kinukonsume ko yung bala ko na aabot pa na may matitira pa. Buti na lang din, nung bandang mga 1:30 na ata, nung medyo humupa yung putok nila. Parang hindi na ganun kabigat yung putok nila. Habang tumatagal, narinig ko na yung putok nila na yung let's go na putok ng NPA. Tapos, maya-maya, hindi mo na marinig yung maririnig mo sila na parang nagbubulungan. Maya-maya, may paisa-isang putok na lang. Siguro, umatras na siguro sila. Kaya yun, sabi ko, ay salamat din, medyo humupa rin tayo. Yun. Tapos, pag nung naman, medyo kunti na, sabi na, kuman naman yung PL ng scout, sabi niya, assault na kasi parang umaalis sila. Pero talagang hirap na hirap kami maka-maneuver kasi naka all around yung nila, naka all around yung pwesto nila. Kahit saan mo daanin, may nakabang talaga. Pero yun nga, sir, dahil sa ng tropa din, nakapag-test din yung tropa na dahan-dahan lang din na malapitan talaga yung nila. Putok, tapos sabay abante konti hanggang sa nalapitan sila, kaya umatras na rin sila. Tapos nung medyo humuhupan na yung putok nila, dahan-dahan na rin kami. Tapos na yung PL ng scout, sabi niya, assault na kasi parang humuhupan na yung putok nila. Kaya yun, nung nag-assault kami, tapos siyempre dahan-dahan kami, nagpabali ako. Tapos yung kasunod ko yung tropa sa scout, yung Sergeant Bonaparte, sinundan ako ng PL ng scout, at saka yung tropa namin sa Charlie, nakasama ko rin sa may bandangka namin, paakyat na rin. Tapos sabay-sabay na rin kami, dahan-dahan na rin kami nag-assault.
Tapos hanggang sa lumayo talaga sila, umatras na talaga sila. Habang palis na rin sila, nakalis na sila, nung na-clear namin yung encounter site, doon namin nakita yung tumambad sa amin na kalapad pala, tapos yung pinagduyan na nila, makikita mo talaga na parang dikit-dikit. Tapos siguro sa lapad ng area siguro mga 100 siguro kasi siguro doon. Tapos nakita namin, parang hindi ko alam kung may anong meron doon, kung kasal ba, sabi nila kasal or may Plenum. party. Baka Kasi plenum. hindi rin, sir. Tapos kasi lahat ng lamisa may niluto na sir, hindi pa yung parang kakain pa lang sila, sir. Naluto na pero hindi pa nakain. Doon sa lamisa, lahat ng lamisa, daming lamisa doon na may mga tinapay, may mga kanin, ulam, tapos may mga niluto silang parang karne ng baboy ata yun, kasi nakita namin yung ulo niya na yung niluto nila doon sa may kaldero. Tapos sabi ng tropa, wag kang may ulam sila dito, tapos karning baboy ito. Sabi niya, baka magkain ka. Sabi ko, hindi ako kain na. Sabi ko, may naman. Pero nung na-search namin, sir, yung halos lahat ng buong area, may handaan talaga. Pero sabi nila kasalan, hindi ko alam kung kasalan ba talaga. Pero ayon sa tropa, yun ang sabi nila, kasal daw doon. Hindi ka talaga magtataka na marami, kasi halos lahat ng area may lamisa, may nakalapag na pagkain, kanin, ulam, may mga tinapay, mga inumin. Parang nasa parang nasa sitio lang na may handaan. Ganun Kadami. Ganun kadami, sir, yung nila, yung nilagay nila na doon, makain doon. Ito ulan na to. Tapusin natin. Tapos yun, nung na-search namin yung area, lahat ng lamesa may pagkain, may nakalapag na pagkain, kanin, ulam at saka mga tinapay. Tapos nung na-search na namin talaga, nabante pa namin galing doon sa encounter site, binabara pa namin yung mga 100 meters siguro doon sa dinagpasa namin yung encounter site. Tapos pagbalik namin, doon namin nakita yung wala kaming na-recover noon, wala kaming na-recover na balikan, pero may nakita kaming mga duguan, mga bandits na naiwan doon, at saka yung tracking ng dugo na makikita mo talaga na yung dinaanan ng may sugat talaga. Kasi pagkita mo sa tracking ng dugo na yung tumatagas doon sa lupa na nakaguhit sa lupa yung dugo. Kaya sabi namin, wala man tayong na-recover, pero may undi din sila. Kaya ayun, nung namin, pagkatapos naming maklear, tapos tumawag na rin kami sa baba na ganito karami yung wounded namin. Tapos nung binaba na rin kami, tapos nag-advise na rin sa baba, sa history din namin na yung mga wounded. Kasi may dumating na rin na tulong sa mga kasama namin. Tapos inalayan din kami na yung mga wounded na kasama namin is dahan-dahan na rin pinababa. Kaya yun lang yung yun lang din yung maikukwento ko sa pagdaanan namin. Ang nakuha ko lang aral doon is hindi mo talaga pwede na estimatein yung lakas ng kalaban mo, kasi talagang mapapasubo ka. Wag mo i-underestimate yung kakayahan ng kalaban mo, kasi kung i-underestimate mo, sigurado may kalalagyan ka kung pag i-underestimate mo. Kaya expect parate na kahit na ilan lang kalaban diyan, kahit makunti man or marami, kahit nakailang encounter pa yan, na kung nakasanayan mo na hindi lalaban yan ng matagalan, wag mong i-underestimate, kasi may pagkakataon talaga na masusurpresa ka sa gagawin nila. Kaya yun lang yung sa akin, lesson learned ko yun, na wag talaga i-underestimate yung kalaban. So yun lang, maraming araw, maraming salamat.